Hello? Hello. Hi, magandang gabi. Good evening din po. Ano daw? Ano sabi mo? Good evening din po. Ba't ang ingay? Naka-loudspeaker ka ba? Hangin po. Ha? Hangin. Electric fan. So hindi niyo po gagawa ng paraan yan? Ganon? Okay na po. Dumayo na ako. Oh. Ay di may initan ka na. Okay na. Kaya naman sa'yo. Na-joke lang. Hindi naman mainit pero lumayo na ako. Oh. Lahat na lang nilalayuan ka. Oh. Charot-charot lang. Kainis. Ayan, naka-handheld. Hindi ka naman naka-handheld. Hindi ka naman naka-earphones. No po. Okay, sige. Hindi po. Ano pangalan, ma'am? Ira po. Ha? Ira. Ira. Yes. Ano yung spelling ng Ira mo, ma'am? I-R-A. Paano? I-R-A. Parang Ira. Apo. Ibang Ira kasi di ba ay mayroong A sa unahan. Simplihan lang natin para hindi complicated yung spelling. Sabagay, tama naman. Ilan taong ka na, Ira? 29 po. 29. Taga saan ka naman? Manila. Saan ka sa Maynila? Po? Saan ka sa Maynila? Basta Manila. Malapit sa Quezon Avenue. Malapit, hindi Maynila yan, Quezon City yan. Sa bagay may point. Quezon City po. So hindi ka Maynila, Quezon City ka? Hindi po. Malapit sa Quezon Avenue, ano ba? Lalagpas ba ng circle o ano? Saan ba? Circle to Rotonda pala. Welcome Rotonda. Malapit po sa Welcome Rotonda. Ano yan? Pag galing ako ng Quiapo, malalagpasan kay Welcome Rotonda o hindi? Paano ba? Di kasi ako gala. Hindi mo alam yung Quiapo? Alam ko po yung Quiapo pero hindi ko kabisado yung lugar. Hindi ko kabisado yung daan. So halimbawa, kung galing ka ng Quiapo, anong mauuna? Yung lugar mo o yung Welcome Rotonda? Welcome Rotonda po. So lalagpas ka ng Welcome Rotonda? Apo. Do Quezon City ka nga. Kasi yun ang Apo. hangganan eh. Diba? Tama po. Oo. At least alam mo na kung taga saan ka. Okay ba yun? Nalaman mo yan tonight? Thank you po. Sige. Anong ginagawa ni Ira sa buhay? Work from home. Anong profession mo, ma'am? Call center po. Call center. Sige. Okay. Isawa ka na? Not married po, pero yes. Not married pero? Considered as po. Not married pero? I'm considered as asawa. Paano yun? Anong ginagawa? Living partner. Magka-live-in na kayo. Apo. Gano'ng katagal na kayo magka-live-in? Since 2022. Matagal na rin. 4 years na, no? Apo. Gaano katagal kayo naging mag-jowa bago nag-live-in? Gano'ng katagal na naging magjowa? Months din po, pero hindi aabot ng 1 year. Sige. Okay. Wala pa kayo anak? Sadly po, exactly 2 a.m. today, 1 year na po niya sa heaven. Oh, I'm sorry. You lost a baby? Premature po siya. Oh. And then, due to organ defect, mga 1 year and 2 weeks lang po siya nabuhay. Oh. 1 year, wait lang, 1 year, 1 month and 2 weeks pala. Okay. My condolences po, ma'am. Thank you po so much. Pero are you, at least kahit paano, medyo, ka na ngayon? Kumbaga, at peace ka na dun sa reality na may angel ka na. Sa katunayan po, may times na I'm okay, pero may times na kunwari, may makita ko online na baby o di kaya ikaw
tulad nung ika 1 year old niya, tapos ngayon 1 year na siya sa heaven. Kumbaga pag may mga trigger po, parang feeling like yung iyak ko is fresh pa rin gano'n. Pero May ayun relapse. pa siguro longing lang. May relapse ka parang ganon. Opo. Well, si Mama Ali Soto, you know her? She lost a son din eh. Sabi niya sa akin dati. Sa kanya ko narinig to unang-una. You will never get used to you will never move on. You will just get used to the pain. Tama po, which is for me po, yung longing po, yung emotion po, yun yung gusto kong mag-stay sa akin na though pag may times na matitrigger ka, may iyak ka, pero it's okay as long as para po sa akin yun yung palatandaan na naging nanay din ako once in a Yes. lifetime. I Gano'n. like that mentality. Kumbaga, I love him the so much pain po and the kasi. tears, di ba, are reminders, are tangible reminders that once upon a time it was real. Opo, totoo po. Kumbaga, isa din po sa thankful ako na yung teacher friend po niya, lagi na po nasa tabi ko para in case na, kailangan ko ng inspiration, parang yes, nangyari talaga siya, totoo siya. Naging nanay ako once in a lifetime. Oh. 1 year na palang wala si baby. Okay. Mhm. Anyways, Pam, ba't tayo magkausap ngayon? Though not related naman po kay baby yung, Mm-mm. yung reason ng Mm-mm. part ako ng show ngayon. It's about family pa rin po. Okay. Hopefully hindi ako makilala ng mag-ano ko na fan mo rin. Wala. Hindi naman gaano distinct yung boses mo eh, di ba? Parang very common naman yung pagkasalta mo, di ba? Yung may pabebe sa duluhan. Hindi ka makikilala. Ano ka ba? Actually, sinasadya ko po ibahin yung way of speaking ko para di ako makilala. Actually, pag kilala ka ng tao, kahit anong bago mo ng boses, they will always know it's you. Especially those people who are intimate to you. Inano ko nga po, sana wala mag-message sa akin na ikaw ba to, ganyan. Okay, go ahead. Sige po. I-start ko na lang po siya no way back po bago mag-pandemic. So let's say, pagkabata ko pa. Ako po, luckily is, though di naman kami ganun kayaman, pero ang naranasan ko po ng bata ako is, hindi naman po kami ganun kahirap. Okay. Kumbaga, just enough to get by. Opo. Okay. And naranasan ko rin naman po dati na naipapasyal kami kasama ng mga relatives, ganun. Tapos naranasan din po namin na kami yung binaboundaryhan ng driver, ganun. Okay. Hindi kami nag-renta. Kumbaga, for me po, maginhawa yung buhay. Hindi ko po alam yung salitang hirap. Walang struggle, Siyempre, parang bata. gano'n, ano? Walang gaanong Siguro po. struggle. May struggle naman po, pero let's say hindi ko ramdam since they're trying their best na makapag-provide pa rin. Okay po, sige po. And then, before COVID po, before pandemic, mulat na po ako sa salitang lending, sa salitang utang, gano'n. Okay. Wait lang. Sinipili ko baka may nagigising sa akin. Wala naman. So, ayun po. Nung bata pa po ako, mulat na po ako sa salitang lending, sa salitang Bombay, sa salitang hulugan, gano'n. So, aware po ako na kaya dati po is may gano'n na kami. May parang kami yung nangungutang, kami rin po yung nagpabayad, syempre. Noong time po kasi na yun, medyo maginhawa pa po yung buhay namin. Like, wait lang, hindi na po kita naririnig. Andito ako. Ano ba? Dapat masabayan kita? Ganun? Hindi naman. Sorry naman. Siyempre nagkakwento ka na ba? Bawat salta mo magsasabi, okay, alright, Sige yes. naman. Gaganon ba ako? Sige lang, magkwento ka lang. Ano ka ba? Go ahead. Sige po. Sige po. Ayun nga po. Let's say, si Papa po kasi is Yuri driver before. So, kaya po kahit may utang gano'n, kahit siya pa lang dati nagtatrabaho,
Tapos kami magkakapatid. So yan. Nakakapagpabad si Papa kahit siya lang yung trabaho dati. Tapos si Mama, full-time housewife, ganun. Tapos, not until nag-pandemic. Pero before pandemic pa po, nag-work na ako. Ganon. Tapos, nung pandemic po, syempre, marami po na-apekta. Pati po yung pamumuhay ng mga driver, ganon. Nung time po na yun, kailangan ko mag-step up. Kasi si Papa, nahinto sa pagdadrive. Luckily, yung ibang call center nag-offer naman ng work from home. Though yung sahod po namin nun is kinalahati na muna para lang makapagtuloy yung business. Ganon. Tapos po, nung nag-subside na yung pandemic, nakabalik na si Papa sa work. Dahil yung work niya na yun, jeepney naman. Okay. Ang inano ko po, ang reason po kasi ng call ko ngayon, recently po kasi bumalik ako sa bahay namin. Part ng pagbalik ko sa bahay namin is makakatulong ako ng mas malaki sa bills. Hindi lang kurente, tubig, pati sa renta ng bahay. At tinabi yung mga kapatid ko, tulong-tulong po kami sa bills, gano'n. So, pagdating sa bills, walang problema sa pangkain ng araw-araw, which is yun yung ipaprovide ni Papa. Though, yung mga kapatid ko naman, yung mga kapatid ko na kasalo ko sa bills, di ko naman kasama sa bahay. Ano po kasi ngayon, minsan po kasi di ko sure kung nagiging, alam ko po sa sarili ko na maano ako magsalita, straightforward. Ganon. Ang mali ko lang minsan is nadadala ako ng emosyon na nararamdaman ko sa nangyayari, sa awa, sa papa ko, ganon. Kasi pag may pera po kasi sila galing sa utang, yung para po sa akin is instead na mag-focus kayo sa kung importante, hindi talaga naiiwasan na may mga wants na hindi naman importante. You're referring to your mom and your dad? Ma'am po. Okay. Ano yung mga bagay na feeling mo dapat hindi niya binili kasi lalong galing sa utang yung pera? Glutathione, collagen, mga pamahid, skin whitening, bleach. Naku, importante yon. Siyempre para sa tatay mo yon. Ano ka ba? Hindi po. The way po kasi na nag-react ako ngayon is tulad nito ngayon, yung balat po ni Mama nasunog na. Kami mismo nakakapansin. Pinapahinto na namin siya kasi sabi namin, Ma, yung reaction ng balat mo, sugat na. Bakit nasunog? Ano bang pinahid niya sa kanyang balat? Apoy? Ganon? Ano ba? Sorry. Ha? Basta sa TikTok lang ganon. Okay. Ang pangit ng joke ko, pinahid yung apoy. Okay, next. Okay. Kaya ako po nasasabi na nasusunog na is kumaga yung puti po niya nagkakadala ng itim, ganon, patsi-patsi. Tapos imbis na itigil niya, ang ginagawa niya, nilalagyan na lang yung part na may sugat na ganon. Tapos yung reason ko ba't ako napachat sa'yo na gusto kong mahingi ng advice is ayun nga po recently, actually bukod pa po sa gastos na yun, ang problema pa po sa bahay. Ang kasama ko po kasi sa bahay is yung bunso kong kapatid. Okay. Yung bunso ko naman pong kapatid, never pa po siya nagkaroon ng trabaho. Kasi nung kabataan po niya, pinag-aaral siya, kaso ginawa, malalaman na namin na sa bahay ng kaklase o sa kapitbahay, lasing na lasing, tulog na gano'n, iuwi namin sa bahay, binubuhat pa. Kumbaga, kung wala kang balak mag-aaral ng matino, huwag ka na lang pumasok. Kasi nung time po rin sobrang galitin po ng kuya ko, pinipigilan lang nila baka makasakit talaga sila ng tao, gano'n. Tapos naranasan namin na iuwi namin sa bahay, bubuhusan siya ng tubig para lang mahimas-masan, gano'n. Ilan ba kayo magkakapatid? 5 po. 5. Pang ilan ka doon? 4. Pang-4. Opo. Sa 4th ka. So may nauna sa'yong 3. Opo. Yung kinikwento mong kapatid, pang ilan yun? Bunso po. Kasunod mo? Opo. Anong ginagawa ang 3? Yung naunang 3?
May mga kanya-kanyang profession din po at may kanya-kanya na rin pong bahay, may kanya-kanya na rin pong pamilya. Okay, okay. Pero yun po yung mga katulong ko sa mga bills. Yun po. So kayong apat na nagtutulong-tulong sa bill. Opo. So hawak nyo ang bill. Hawak nyo ang Opo. bill. Hawak mo ang bill. Alam niyo pumapangit yung show natin. Sa totoo lang, ba't di kayo matulog maaga kaysa nandito kayo? Sige, tapos. Nawala tuloy ako. Teka lang. Ayan, sa part naman ng kapatid. Yung problema ko na po dito, bukod sa gastos o galing sa utang, yung sa bahay naman po, nainis ako kasi alam mo yung tipong, kasi po yung pamangkin ko, simula pagka-baby niya, si mama isa na sa nag-aalaga, hanggang ngayon nag-aalaga pa rin siya pagka nasa trabaho yung ate ko tsaka asawa niya. Nangyari po yun, simula pagka-baby hanggang ngayon na 5 years old na yung bata. So, nandito siya sa bahay. Dito siya babantayan, papakainin, papaliguan. Kumbaga parang pangalawang magulang si mama. Ganon. Siya yung magulang pag nasa bahay namin. Anak yan nino ng panganay. Opo. Okay. O yung mga nanonood sa atin sa Blue Up tsaka sa TikTok huwag kayong comment na hindi nakikinig. May exam tayo mamaya Pag kayo hindi na alalang detail, paktay kayo diha doon sa akin dahil O sige tuloy. Tapos? So yun po. Kaya ako naman po na-content ko sa pamangkin ko. Kasi syempre bata, understood na magiging makalat yung bahay. Ang akin naman po, bilang may kapatid akong bunso na kaya namang kumilos, ano ba naman yung magwalis ka, magpasok ka ng sahig, maghugas ka ng plato, ganyan. Yung kanya naman, gumagawa naman po siya. O doon tayo sa gumagawa naman siya. Pero yung punto po yung walis na mawalis lang ganyan, pero yung may kalat, di man lang malinis ng maayos. Tapos baka kasi bunso, di ba? Normally mga bunso, spoiled yan mga yan, di ba? Ang inaano ko po kasi sa kanya, mas maganda po siyang time mag-cellphone Kaya nga, exactly what I said. I'm not saying tama, I'm just saying, di ba, typically pag bunso, di ba? Opo. Yung bunso din namin, ganyan, ayoko ng pangalanan, baka marami nakikinig. O tapos? Yun. Yung problema naman kay bunso, although kasunod ko lang po siya ng age, 28 po siya. Ito po, never pa nag-work kasi nga, malalaman na kung sino kami. Para po kasi kami may disability. Pero ang pinagkaiba ko lang po, ako po, gusto kong magkaroon ng drive sa buhay. I'm sorry, you lost me there. Anong disability po? Physically disabled po kami. Pero kaya namin kumilos. Okay, ano pong okay lang malaman? Or wag na lang? Ano po? Sa terms ng paglalakad? Paano po? Vision? Ako po, kuba. Siya po, hindi pantay lakad niya. Yung kanya po inboard, sa akin hindi. Okay. Sige, okay na po yan. Hanggang doon na lang po ako. Okay. Sige, tapos po. Yung akin po is, pilay din naman ako. I mean, may disability din naman ako. Pero unlike you, gusto ko malinis yung bahay. Gusto ko maayos yung bahay. Understood kasi na magiging makalat yung bahay. Kasi nga, may toddler na inaalagaan. Ganon. Ang kanya naman po, nagkaasikaso lang siya sa umaga. Pero pagdating ng gabi, sasabihin niya 11 p.m. na, pahinga na ako, ganito, ganyan. Pero kasi dito niya hugasin, ayaw niya maghugas. Kaya ito din nangyayari. Kahit may trabaho ko, sasagitan ko yung mga hugas, tapusin ko, gano'n. Kumbaga naasar ako na mas may time ka mag-jowa na LDR. Kausap mo yung jowa mo na LDR kayo, katabi mo na yung hugasin, ba't di mo na lang iharap yung dito ko sa lababo, habang naghugas na ganyan. Okay. Di syempre, since yung magulang ko matanda na gusto nila ng tahimik na bahay. Ako na Wait lang, Ira. Nangyari to, di ba, para matagal na rin kasi wala ka na sa bahay niyo, di ba? Ay, hindi po, kasama pa rin po ako sa bahay. Hanggang ngayon? Andito po ako kasi... akala ko nakabukod na kayo. Bumalik po kami nung namatay yung baby ko. I'm sorry po. Tapos po? Kasi po, para din ma-distract ako, ganon. Pero ngayon po, yung reason po ba't hindi po kami makaalis ng bahay kasi pag umalis po kami ng bahay, delete po yung porsyento ng share ko. Kawawa si Papa. Ayoko mangyari yun.
Okay, okay. Kumbaga, pag umalis ako dito, di na makakapag-share ng bahay. Paano si Papa? Matanda na siya. Siya na nga lang nagbabayad ng utang. Na ang laki-laki ang utang niya. Siya din maano ng bilis. Kawawa naman siya. Yun po yung point. Mm. Kaya po, kahit yung mga kuya ko, pag bibisita dito sa bahay, saglitan lang kasi kahit sila din po na-absorb na yung negative energy dito sa bahay. Ganun. Mm. Tapos, ayan po, ang inaano ko is, pag kami mga times po na, kunwari, recently po kasi, hospital si Lolo, na ICU siya. Noong time na yun, nahiya po si Papa na mag-explain ba't hindi siya makabisita sa ICU kasi nga wala kaming pera, wala siyang, kumbaga nahiya siya na pumunta doon sa room presence lang yung dala niya, wala siyang dalang pang-share sa pagkain, gano'n, nagsilikas gamot. Okay po. Ngayon po, nakalabas na po si Lolo sa ICU. Tapos, recently po, nag-aaya po yung mga kamag-anak namin na mag-banding, ganyan, mag-tagaytay. Eh, si Mama Guna-Guna naman sa ganyan. Na sa akin naman, kayo daw kasi ni Papa pumunta sa ganyan. Ang sa akin naman, naiintindihan si Papa kasi bukod sa siya lang nagbabayad ng mga utang. Imbis na ipapahinga niya, paano yung utang niya? Pag napahinga siya, paano pag nag-enjoy? Paano pagka inuna niya ang bakasyon? Paano yung utang niya? Matatenga, matatagalan, gano'n. Wait lang Ira? Oo. Papunta na sa Garalgal, no? Yung ano? Ay, sorry. Oo. Carried away na ako magkwento. Sorry. Yung ano, wala na kayong maintindihan maliban sa Okay, wait lang. Papunta na sa zombie. Yung malinaw naman, konting linaw mo lang. Yung parang Ray Langit. Ano ba sa langit? Para po sa mga biyayang pangit. Mga ganun. Sige po, ulitin ko na lang po yung sa Hindi, naiintindihan naman namin. Kaya lang. Okay, matuloy po. Sige po. So, kanina po, nag-ano si Mama sa akin na nag-i-invite nga daw po yung kamag-anak namin na magtagaytay. Pero si Papa daw ayaw, ganyan. Kumbaga, ang nasa isip lang ni Mama is ayaw ni Papa sa mga get-together. Ang sa akin naman kasi, nagigets ko yung point ni Papa na ibis na ibabiyahe niya para pamita siya, pang dagdag sa bayad sa utang. Hindi siya makakapag-enjoy kasi ang isip niya nasa biyahe. Ang isip niya nasa utang, gano'n. Yung akin naman, sabi ko kay Mama, imbis nang isipin mo, ayaw ni Papa sa mga get-together, ang isipin mo, siya lang kasi nagbabayad ng utang. Paano siya makapagpahinga kung iniisip niya yung utang niya? Samantala pag may pera siya, lahat kayo naambunan ng kapatid ko. Ikaw nga, nakakapagtabi ka ng pangluta mo, ng pang-collagen mo. Pwede kayo nagtatabi ng pang-emergency purposes. Tingnan mo, nung gusto ni Papa puntahan si Lolo sa Cavite. Sabi yung tita ko daw na magambag naman siya pang diaper at gatas. Imbis na maintindihan ni Mama ko na yung point, ang ano na pa niya is parang kasalanan pa ni Papa na di siya nagbibigay ng share doon. Ang sa akin naman, sabi ko, nung sinasabi mo, narinig ko yun eh. Pero ikaw ba naisip mo na imbis na mahingi ka ng porsyento, pambili ng buta, pambili ng collagen, nainisip mo yung mga pang-emergency purposes. Eh, ikaw nga rin, di mo siya inusig na magtabi para sa Papa niya, gano'n. Kumbaga, ang ano po kasi. Sorry ayoko nang istorbohin pero medyo pa-bedroom voice na. Papunta na tayo sa kulambo nito eh. Okay. Good. Nakahiga ka ba ngayon? Hindi po. Ganyan ka talaga makipag-usap? Nilalapit ko lang talaga yung bibig ko sa Hindi. It's not the volume. It's the way you talk. Okay. Ganon yung dating sa amin. Sorry na, hindi ko naman po sinasadyo po, bebe. Sige. So, ayun po. Yung reason ko ba't ako tumawag is, total po, ikaw po, makamagulang, which I appreciate. Ganon na pagdating sa family at pagdating sa magulang, priority yan, ganon. Ang sa akin naman po kasi, na-mention ko po kanina, straightforward na magsalita. Minsan kasi, hindi ko na napipigil ng sarili ko magsalita kasi Mama yung kausap ko na
kung ano yung nasasabi ko, like, ang gastos nyo, ganyan. Kumbaga, di ko alam kung ano yung, kung tama pa ba ako or mali. Pero one thing is, ang hindi ko pwedeng gawin sa kanya, ang umalis ng bahay. Kasi kawawa si Papa sa pagdating sa finances. Kasi as much as possible, ginagawa ko yung best ko na lakihan yung porsyento ng sinishare ko habang nasa bahay ako. Kasi yun yung purpose ko ngayon. Mm. So sa household na yan, there are like, how many people living in the household? Wait lang. Bali po, 5 kami. Ikaw, Magulang ko, wait lang, ikaw, jowa mo, nanay, tatay mo, yung kapatid ko po. panganay mo. Yung bunso. O, di hindi 5. Papa ko, mama ko, ako, bunso kong kapatid, asawa ko. O, asan yung panganay mo na may anak? Kapitbahay lang po namin. Ay bakit problema mo yung kapitbahay nyo lang pala? Hindi po, ang inano ko sa pamangkin ko kanina, pag nasa trabaho sila, andito yung bata. So 8 to 5 daily, andito yung bata. So magiging magulo talaga yung bahay kasi nga, padre, malaro. Ang akin po, kaya ako nabanggit kanina yung bata is, mahal ko po yung pamangkin ko at kahit merong. Ang akin na po is, pagdating sa kalat, tulungan ako ng kapatid ko na mag-asikaso. Hindi yung nasabi lang na nakapag-walis, pero yung sahikan, dumi-dumi pa rin, ganun. Kaya po napanggit ko yung word na pamangkin. Okay. Ngayon po. Anong tanong mo sa akin, Ira? Hindi ko po sure kung dapat na ako manahimik pagdating sa ganong situation na usapang pera. Kasi kahit po magulang ko minsan nag-aaway na eh. Kunwari, ubos yung inutang nila, nagugutom na naman sila. Magkakasumbatan sila na kesyo, ikaw kasi will ka na bilang mga ganyan mo, araw-araw may parcel. Tapos, Yung nanay mo? Mm-mm. So talagang sa buong kwento mo na to, nanay mo lang problema mo? Kasi sorry pero I'm trying to, yung bunso mong kapatid, problema yan ng nanay mo, hindi mo problema yan, bahay ng magulang mo yan eh. Nakikitira ka dyan eh. You and your youngest brother, nakikitira kayo parehas. Lalo ka na kasi may asawa ka. No, so ang problema mo yung nanay mo. Okay po. Hindi, I'm asking you. Yung nanay mo yung problema mo? Pareho po siya ng kapatid ko, pero as you mentioned po, bahay ito ng magulang ko. So, problema dapat na magulang ko yung kapatid ko. So, ako po ang problema ko po is, dapat po ba manahimik pagdating sa problema nila sa pera or wag na lang, bulag-bulagan na lang ako, ganun. Okay, I'll be very, very blunt sa iyo. Ready, ma'am? Okay po. Okay. Hindi kita para pa yung bumukod. No? If you're comfortable na naandyan ka, yung family mo na andyan, there's benefit of your family na naandyan ka, may benefit ka na naandyan, kayo na mag-asawa, may benefit yung family mo that you live under the same house, okay lang yan. Unless gusto mo talagang humiwalay at iniintindi mo lang nanay mo. Pero feeling ko naman komportable kayo sa dynamics ng bawat isa. Kasi if you just keep on complaining, the best solution is to pack your things, you and your husband, and go somewhere else. Yan talaga yung pinakamagandang solusyon. Umalis kayo dyan. Kaya po di ko pa yung magawa kasi minsan po umiyak na po si Papa. Nahirap na daw po siyang bumiyahe eh. Kumbaga financial po talaga. Kailangan niya ng financial help. Okay, so yun nga. No? So ibig sabihin, it's for now, with the situation na meron kayo, necessity na naandyan ka. Kasi may benefit, ikaw na kayong dalawa mag-asawa, nakakatipid din naman kayo because there's roof over your head. Tama? Okay. Tapos, yung magulang mo, they get to have lesser of the expenses kasi tumutulong kayo mag-asawa. Tama, mali? Ang problema nga po, nung pagbalik namin dito, hindi sa nakatipid sila, parang dinagdagan pa po nila expenses nila eh. Kaya parang baliwala din. Sorry ma'am, hindi na talaga namin naiintindihan. Ma'am, sulatan mo na lang kaya ako, i-print mo na lang itong kwento. Basta
Basahin. Ano po yan ulit? Paano po? Ang point ko po is, imbis po na makatipid sila na lumipat kami dito, anong nangyari? Dinagdagan pa po nila yung gastos nila. So, wala rin. Okay. Nung wala ka dyan, who's ano tawag nito? Sino nagpa-finance ng household? Papa ko lang po. Siya lang. Hirap na hirap na siya. Okay. Okay, ganito. I do not want to take this so seriously. Alright? Ready ka, ma'am? Kakabadtripan mo ko dito pero sorry na kaagad. Sige po. Okay. Sa isang ganito, if it's not an option that you leave the household, ibig sabihin, you have no choice. Your mom, your dad, yung bunso mong kapatid, yung mister mo, wala kayong choice but to coexist alongside each other. Tama? Opo. Okay. I think, ma'am, yung problema na meron kayo ngayon, it's a problem that will be persistent even after 1 year, 2 years. Kumbaga, there's no one fixed solution sa problema na yan. I do not believe that there is something I can tell you para yung nanay mo will completely abandon her habit of looking after herself because she wants her youth back. Kasi yun ang bottom line na nanay mo eh. She wants her youth back. And if to you it's not important, to her it means the world to her. One day you'll get to that age where you would want all the cream that maybe will take away a couple of years from your face. And maybe nandun yung nanay mo sa punto na yon. Hindi na mo. Naisip ko na rin po yun. Okay, wait lang po. Patapusin mo ako. So, if you're telling me, Papa Justin, anong gagawin ko? Well, every time that there's the problem, you solve the problem. And then after a while, pag nasolve mo na, the problem will come back. It will return. You solve again the problem. That's what the family does. Ganun talaga eh. It's a never-ending routine. It's what makes a family a family. There are those petty problems that seems like it means the world, pero kung titignan mo siya, di ba, in the grand scheme of things, hindi talaga siya malaking problema. These are the things that inevitably, di ba, pag lumipas na ang panahon ka, mamimiss mo. Opo. It's what makes the dynamics of your family unique. Magbubungangaan kayo. Sisitahin mo yung kapatid mo sisimangutan ka. Pag napagalitan mo yung bunso mo, magtitino na ilang araw, we'll go back to the same routine. But this is the kind of family you have. May nanay ka na ang ulam niyo ay sitaw lang, pero may cream sa mukha. I mean, that makes your mom your mom. Siguro pagsasabihan mo siya, di ba, in a loving way, ma, wag ka munang bumili ng cream. Siguro for 1 month, 2 months, hindi siya bibili. After that, pag may pera, bibili siya ulit. Papa Ja, pwede po ba akong pagsalita about doon sa part na yun? Yes, ma'am. Yung tukol po sa pagpigil, sinabihan na po namin siya. Tungkol sa sa paghinto po muna, pag-rest muna, gano'n. Sinabihan namin siya na, pahinga ka na muna kasi balat mo, sunog na eh. Ang sinagot lang po niya, hayaan mo yan, process ka na ginagawa, tumahimik ka lang. Ganun po. Kaya minsan, di na rin pinasa yung problema. Yung problema is, resulta na rin sa balat niya. Nasusunod na yung balat mo eh. Alam mo, Ira, it's difficult to quantify or qualify whether tama ka na concerned ka sa skin ng nanay mo or mas kilala ng nanay mo yung sarili niyang balat. Either way, mababaw ang kaligayahan ng nanay mo. Either way, mababaw yung kaligayahan niya. Maybe gusto niyang i-impress yung tatay mo. She wants to go back to... Sorry mga kaibigan. You know, when you talk to older people, they have this... meron silang... They will not easily admit this to us, no? Younger people, no?
But they have this desire that if they can, they're going to erase away 2 or 3 years of their senior years. To a point, to a fault that they want that to happen. And maybe your mom is trying to find what works for her. Kasi Yes ko po yan. kung alam mo kung Ira, kung bibigdiling ko tong problema mo ngayon, ang babaw natin. Apo. Nanay, I mean, ayaw ba ng nanay na banidosa? Ayaw ba ng nanay na, you know, that's the way she takes care of herself? I mean, Sorry lang po to, but in po ha. Di ko lang po nabanggit agad. Pero, I love my mom, of course. Opo, I love my mom. Hindi naman po niya kami pinapabayaan. There are times din naman po na tinitake ko siya kasi facial, gano'n. Yung reason lang po kasi ba't ko siya nagiging concern, isa pa. Si Papa po kasi minsan nagreklamo na pag wala na daw po siyang pera. Tapos may parcel pang darating, gano'n. Well, parang magagawa ko eh. I'm not, Pera na yan. Ira, I'm not stopping that you talk to your mom. Hindi naman kita pinipigilan. Wag mong i-heart to heart yung nanay mo. Of course, you can go to your mom and talk to your mom if concern na yung bagay na to. But I'm just saying, you will talk to your mom, but chances are the problem will just repeat. Yun talaga. Chances are, kasi, look, you have your own essentials. No, kanya-kanya, lahat tayo may kanya-kanyang essentials tayo. There are those routine that to other people will not make sense, but to us, it makes us us. Ano sa'yo yun, Ira? Ano essential mo? Yung if you do not get the chance to do it for yourself that day, it feels like you're naked. Ako pag wala akong relos, I feel naked. Doesn't matter kung ano pa man kahit mamurahin, basta may relos lang ako. Ikaw, ano yon? Meron tayo. Trabaho po. Exactly. Hindi essential yan natin. I mean, maybe, di ba, maybe you have not discovered sa ibang ano ngayon dyan, si lip tint, blush on, di ba? Kanya-kanya yan eh. To your mom, yun sa kanya eh. I'm not saying tama yung nanay mo, ha? I'm just saying, yes, you can go to your mom and talk to your mom na maadaan-daan mo na ng gastos, ha? Wala tayong pera, mahirap tayo eh. And maybe at some point, your mom for a while will listen to you. But believe it or not, the problem will happen again. Anong point ko? You will have to solve this in a loving way and accept the fact and the reality that it will have to happen over and over again. Sa totoo lang po, kaya po ako dumating sa point na gusto ko na makausap ka. Kasi po nakakausap ko naman po siya ng kalmado, ng open-minded. Kumbaga hiniheadsapan ko naman po siya na mausap tayo ha, pero huwag ka muna magalit, pakinggan mo muna ako. Ayun po, sinasabi naman po niya yung part niya. Na, which is? Ayun nga po, na presyo nung dalaga pa siya, di naman niya na-experience yun kasi galing siya ng probinsya. Tapos minsan po si Papa, kumbaga parang, ewan ko, di ko naman naririnig eh. Pero sabi niya, ano daw siya, na yung balat mo, ganyan-ganyan. Exactly. Probably that. Plus, there were times maybe in her youth that instead of buying all those things that could have worked for her skin, inuna niya kayo magkakapatid. Pero ano po, to be honest po ha, hindi ko po tinatawag dito yung mama ko na dahil lang sa baka isipin na iba, ang grateful ko, pasalamat ako na may mama ako. Of course, nagpapasalamat po ako. Umaga nga po, recently po, noong February lang, nagtulong-tulong po kami magkakapatid para kumuha ng rent-to-own. So, I'm planning na pag nakuha ko na yung rent-to-own, pag na-turn over na po, edi, kakaltas na po, diretso sa sakot ko yung ibabayad sa bahay. Doon po ako nagpaplano na si Papa, mag-retire na. Kung ano yung gusto ko mama, sige, go, hihingi. Kung continuous pa rin naman na magkasupport yung mga kapatid ko. So, mas may, kumbaga, mas magiging maluwag na kami.
Kasi may Okay. tutulong na sa pagkain niyo, sa may tutulong na sa gamot niyo. 'Pag may extra, i-ano mo ulit kita, iti-treat ulit kita tulad ng dati. May mom and daughter day tayo, nagfa-facial tayo, i-sho-shopping kita, gano'n. Kumbaga for now lang talaga, kaya ako siya naging concern, naawa na po ako na iisang tao lang yung nagpapasok ng pera. Iisang tao lang. Tapos marami pong naghahati-hati palabas ng pera. Kasi isang tao lang din po yung nagbabayad ng utang. Na to the point nga po na nung nalasing si Papa, umiyak na siya sa aming magkakapatid. Pagod na pagod na daw siya, ayaw na daw Well, niya magtrabaho. Ganun. talk to your mom. No one's stopping you to talk to your mom. I'm just saying you can talk to your mom. Your mom will probably say sorry, or maybe she's going to feel like she's sorry. Normal naman yun, but it will happen again. That's all I'm saying. Opo. Diba? That's all I'm saying. It will happen again. That is all I'm saying. Understood po. Mm-hmm. Kumbaga, parang na-realize ko ngayon na hindi naman, kumbaga yung isip ko po is, kumbaga si Papa naman yun ang utang, hayaan ko na lang sila mag-handle ng situation. Ako bilang anak, doon ako sa role ko bilang anak. Mm-hmm. You're right. You're right. Parang ano tuloy, alam mo yung feeling na mahal na mahal ko yung magulang ko. Pero, ay, kumbaga, kailangan ko lang talaga ng advice. May magulang din na hanggang ngayon, may chance pa na i-date yung magulang niya. Kumbaga, parang kailangan ko po ng insight ng ibang tao kung I am overstepping na ba or No. You're not. That's not my point. My point is just you will have to do this over and over again. This is a part of you being their daughter. That's all I'm saying. I just love them both. Kaya po ganito. I know. I believe you. Na tuloy ako, parang nagigilty ako na. No, Ba't no. ako tinawagan na? Sorry. No. Huwag kang mag-guilty. I mean, very valid naman. Your concern, Ira, is very much warranted. Hindi pangit yung concern mo. You're just looking after your father. All I'm telling you now is that you can solve this momentarily. It will stop for a while, but your mom will never stop wanting to look after herself. Inaano ko po kasi kaya nag-decide na ako na mag-reach out sa'yo. Nasusubukan ko naman po before yung mga kapatid ko, yung mga kuya ko. Pero dumating na rin sa point na alam kasi nila yung sitwasyon dito kahit wala kami, kahit sila lang. And ayun nga po, sabi nila pagka ano man nangyari dito, daw may CCTV naman kami dito. Pero iba pa rin yung pag kami mismo nag-uusap-usap gano'n. Yung kuya ko isa sa mga ko na so focus na lang naman siya sa trabaho niya. Wala na akong Ganun. maintindihan talaga. Ay, sorry. Mm-mm. Matiminis po, kaya ako nag-reach out sa'yo kasi yung mga kapatid ko, though may CCTV naman sa bahay and nagkakamustahan naman kami sa chat, dumating na rin sa point na kahit sila po, alam kasi nila yung sitwasyon dito, andito man kami, magkakapatid o wala. Kaya alam nila kung gaano ka negative yung energy dito. Kaya yun po, parang wala na kasi akong makausap eh. Kumbaga di ko alam kung overstepping na ba or hindi. Hindi ko na makausap yung kuya ko kasi gusto niya maglaldo muna sa mga nalalaman niya. Minsan po nagigising kami na nag-aaway magulang ko about sa utang. Ganun. Tapos yun nga po, pag na-turn over na sa amin yung bahay,
hindi ko sure kung tama yung pinaplano ko. Pero kinausap ko na yung magulang ko about doon na sabi ko, pag na-turn over yung bahay, since ang purpose nun is para maalagaan ko kayo, na pwede ko nang saluhin lahat. I mean, hindi naman lahat magpaprovide pa rin mga kapatid ko, pero kaya ko na kayong ibalik sa dati na ini-spoil ko kayo, ganun. Kung okay lang sana sa inyo, wag ko na isama yung bunso kong kapatid para masali naman siya na ma-discover niya pa kung anong kaya nang gawin sa buhay. You're, Kasi ngayon po, no. 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 pwede po mag-explain ba't ko naisip yun? Ano po? Pwede po ba ako mag-explain ba't ko naisip yun? That is not the decision that you can make for your parents. That is their decision to make, not you. I mean, may reason po kasi kung ba't ganun. Okay lang po ba kung i-explain ko? Oh, sure. Kasi po, the reason why unemployed po yung kapatid ko hanggang ngayon ever since nung pinag-drop na siya ng high school. Ayaw po kasi, kumbaga parang dahil nga po pitay siya, parang hindi confident si mama na kaya niya may malating sa buhay. Kaya po, hanggang wala siyang work. Tapos, kung gusto niya mag-aral, sabi niya, ate, gusto ko mag-aral. Last year lang yun. Si mama pinipigilan siya. Na kesyo, kailangan ko na mag-aalaga ng bata, ganyan. Ay, kailangan ko lang katulong mag-aalaga ng bata, ganyan. So, kami naman po ng mga kakapatid, kaya usap mismo ng bunso namin, ate, gusto ko may malating sa buhay kasi hindi habang buhay, alagaan ko lang yung pamangkin natin kasi darating yung punto na hindi na rin kailangan ng pamangkin natin. Paano naman ako ganun? Kaya kinausap namin si mama before, kaya ngayon po naisip ko para ma-discover din yung sarili niya na hindi ko siya isasama sa pag-turnover ng bahay. Again, that's not your decision to make. Want me to explain? Opo. Today, nakikita na kayo ng nanay, kayo mag-asawa sa nanay mo. Regardless kung kayo ang nagbibigay o hindi. That is your parents' house. Tama? Opo. Okay. So, ibig ba sabihin, kukunin mo yung nanay mo para tumira sa bahay na ibibigay mo sa kanya and you're going to attach conditions to it? Kumbaga, ang akin lang naman po kasi hindi naman po dahil sa convenience. Kumbaga, gusto ko rin na total, pareho tayo ng PWD. Maranasan mo rin na na-enjoy mo yung buhay mo na hindi ka lang kinukulong sa isang, kumbaga para kang kinukulong sa isang lugar na hindi ka pwede mag-explore kasi ang tingin sa'yo mahina ka, ganun. I know. You can inspire and you can encourage your brother. Pero hindi ka magde-decide kung yung nanay mo ay ilalayo niya sa sarili niya yung bunso niyang anak. Let that be the let that be the decision for of your mom and your dad. Hindi ikaw. Okay po. But you can talk to your mom tungkol dyan. Kinausap ko na po sila. Okay naman daw po sa kanila. In-explain ko rin naman po harap-harapan sa kapatid ko na sabi ko, yung ka-LDR mo uuwi naman this month. Baka naman kung seryoso talaga siya sa'yo, natanggap niya yung buong ikaw. Pati yung istorya ng buhay mo, pati yung disability mo. Baka naman kung seryoso talaga ka sa isa't isa at nagtabi talaga kayo. Baka naman magkaroon kayo ng drive sa buhay na mag-explore ng kayong dalawa lang. Ganun. Again, that's their decision to make, not you again. Okay po. You are a little bit overbearing sa part na yan. Sabi ko na nga, kaya niyo po gusto ko malaman kung overstepping ako. Yep. Yep. Okay po. I feel bad. Sorry. Nakakatakot yan kasi paano pag sa'yo na yung bahay?
Huwag mo na lang kunin yung magulang mo, hayaan mo na lang sila dyan. Hindi lang po pwede yun. Mahal ko naman po sila. Because Nag-iisa lang po ako. you are trying to attach conditions to it. Alam mo, your concern is very much valid. You want your brother to explore the world. You don't want your brother to be confined within his disability. That's very noble of you. But my point is, that is your parents' duty. As a daughter, go to your parents. Tell your parents this is what you dream for your brother. When it comes to you and your brother, hindi ka para magdesisyon sa buhay niya. But you can go ahead and encourage your brother. Siya rin po kasi di na rin paano gusto niya. Tumaga kinakamusta po namin siya magkakapatid. Anong plano niyo ng jowa mo? Ganyan. Bakit ba? Anong pakialam mo dyan? Hindi po ako. Kami magkakapatid. Kahit Hindi lang po na. ako. I'm talking to you. Okay po. Alam mo, Ira, not everyone will have the strength and the courage like you have. You have a disability. But you're out to conquer the world. Your brother is in a different condition. Maybe he does not possess the courage that you have. Kasi kung normal siya, wala siyang disability, madaling pag-usapan to eh. Instead of acting the way you're acting, go ahead and encourage your brother. Kasi yung demeanor mo, it's not so encouraging. Ang ginagawa mo, ikinukompare mo sa sarili mo yung brother mo. Ako nga eh. Pares naman tayo may ganitong condition eh. Ba't nagawa ko to? Kaya mo din. It shouldn't be the right way. Okay po. At least po alam ko na yung mali sa Hindi na siya, may mali na. hindi siya encouraging pag ganun. Okay po. Well, again, Ira, I think that the reason being of our conversation is you just want to put your family in a better dynamics. No? Wala ka na masamang gusto, and I appreciate you. I appreciate you. Wala kang masamang gusto for your family. Siguro ka lang, hardliner ka lang. Ayoko lang po kasi dumating yung point na hanggang pagkita ng kapatid ko minamalit pa rin siya ng relatives namin. I believe Who you. are you? I believe you. There are ways to inspire him. Not your way. Not that way. Ang maririnig man po ng pamilya ko, sorry kung yun pala yung nangyayari. Sorry talaga pala, mahal ko kayo. Kumbaga, kahit anong mangyari, hindi ko kaya na malitin ko yung ibang tao. Pero sorry kung ito na pala yung nangyayari, ako yung nagiging toxic sa buhay. Sorry. Hindi ko intention na yun. I love you, family ko. Sorry. Kaya din po ikaw yung gusto ko makausap kasi yung asawa ko lang yung nakausapin ko. Parang magiging bias lang kasi syempre ako yung papanigan ito. Mm-mm. Can I tell you something? Opo. Nag-comment nanay mo. Nag-PM sa akin. Tunay. Nag-PM sa akin. Saan basahin ko sa'yo? Sige po. Eto, sabi niya, pakuha ng parcel sa gate, pabayaran na rin. Sabi, may delivery na naman, te. Ay, nako.
May delivery. Meka. May delivery. May delivery na ng nanay mo. 450 daw, bayaran mo yung rider. Ako nalulungkot at natutuwa at the same time. Kasi, ini-imagine ko, this is the kind of problem as long as you live, di ba, with your parents, you will keep on solving. And there will seemingly be no exact solution to it, but keep on doing it. It's the family dynamics. It's the unique family dynamics that you have. It will not be your family if it's not this way. May toxic ko ba? Hindi naman. I mean, your concerns for your family, it's actually warranted. May naisip ako pero tama po kayo ko na lang nito. Hindi naman ako siya. There's the solution to your problem. This is not a problem, by the way. This is a reality. Hindi ko po alam kung kunwari may talo ulit sila. Ano no? Hindi ko po alam kung pag nagtalo ba ulit sila kung dapat ako umawat o tumahimik na lang. Kasi po, kaya po ako minsan sumasabat pa nagkakabay sila. Ayaw po ni mama na minumura siya. So ako bilang narinig ko, sabi ko pa, hindi porket nabibigyan ng pera kay mama. No. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na yung pabangyan nila. Relasyon nila yon. Kanila yon. Huwag kang manghimasok pag nag-aaway sila. You can talk to your mom separately. You can talk to your dad separately, but not during the fight. During the fight. Ay, kung kaya lang kasi nila, alis na ako dito para wala na umano sa Well, kanila. that's Kasi the hindi nila easiest. kaya. That's the easiest fix. Leave, but you won't do it. So I won't go there. Kung kaya lang po nila financially, kaso ko ba si Papa? Okay. Like, ang balita ko, minsan, uwi na lang yung 250. Magagawa ng 250 sa buong araw na pagkain. Hindi ka namin naintindihan. Sulatan mo na lang kami. I mean, sabi po niya, minsan, pag kinakausap siya ni Kuya, kung magkano na lang inuwi niya sa bahay, 250 daw. Yan ang isip ko, alis ako dito. Ano mangyayari ng 250 sa kanila 3 buong araw? May maintenance pa sila. Tapos minsan po, Okay, Ira, stop. tumutulong na rin sa Ira, stop. No. At this point, you are no longer supposed to be sharing more of the details. Kasi baka mamaya ikaw na yung maging masama dito. Papunta ka na sa pagiging unreasonable if you keep on going. Okay po. Nag-PM na naman nanay mo. Bayad na yung parcel mo, ma. Hindi. Ano po? Check out ko na ba? Sabi ng nanay mo, i-check out ko na ba? 120 lang naman daw.
Anyways, Pwede po ako i-share. ano na yun? Ano yun? Recently po kasi nagkamustahan si Papa at si Kuya. Mm. Kasi, nung, kailan ba yun? Last month lang ata. Hindi, nung Holy Week. Pinaibakasan sila ni Kuya sa Bulacan para mag-outing gano'n. Tapos, nakasama po nun si Papa kasi kami mismo magkakapatid. Inambaga namin yung utang niya. Parang kumbaga makapag-relax man ang isip niya. Tapos, kinamusta siya ni Kuya kung kamusta yung mga utang ni Papa kung nabawasan na ba. Kasi sabi ni Papa, di daw nabawasan, nadagdagan pa nga. Kasi nga pag-uwi daw nila ganyan. Sabaga, di naman namin iniwan sa ere si Papa. Yun na talaga. Isang tao lang kasi nagpapasa ng income sa pangkain. Ira, okay, I'm sorry I had to hear that, but I think you're not supposed to tell me that because that's a conversation that happened between your father and your other brother. We're not privy to that. Okay. Ingat ka palagi ha. PPJ, thank you so much for pagiging honest. Regards to your mom. Then I give a message to them po. Go ahead. Although ayokong marinig man nila to, pero Mama, sorry ha. Kung minsan pinipigilan kita, hindi dahil sa iyo kung maging maganda ka. Pero pinipigilan kita kasi minsan kung sundalin kami sa naging insulta ng ginagawa mo sa sarili mo. Pero alam mo naman, di ba, di ka namin pinapabayaan. Kasi kahit yung herbal na request mo, binibigay naman namin sa iyo. Kaya alam mo naman na di ka namin pinapabayaan, di ba? Minsan, nagkakamustahan tayo. In-explain ko yung side ko, nagkakausap tayo na maayos. It's the cycle lang talaga. And sa papa ko, wait ka lang sa rento na kinuha ko. Promise ko sa inyo ni Mama, na kapag retire kayo pareho, kami na magkakapatid yung bahala sa iyo. Sa kapatid ko, sorry kung minsan nag-aaway tayo, pero I love you. Ayoko lang malitin ka ng ibang tao. Pero mahal kita. Okay na yun, ma'am. Opo. Love you all. Sorry. Okay na po. Ay, Is it no. bad? No, Iba no. pa rin nangyayari. No. You're not supposed to. Ay ka lang? Nagpadala ng voice message nanay mo. Ano naman? Ito sabi niya. Hindi Shopee, TikTok eh. Iba yan. Sorry. Iba na branding. Maraming salamat. Tawag nito, Ira. Thank you po. Thank you very much po. Ingat ka palagi, ma'am, ha? Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye, ma'am.